Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ikaw pa rin ay nakikinig at nanonood sa Entrepinoy Espesyal over 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Muli, ako po si Arwel Mendoza at dito po sa Patok na Negosyo segment ay muli po tayong makatutunghay at makaririnig ng isang panibagong kuwento sa pagnenegosyo hatid po ng ating mga successful entrepreneurs. At tuwing Lunes, atin pong nakakasama ang ating mga kaagapay mula po sa Business as Mission Philippines o BAM Philippines at hatid po nila sa atin ng iba't ibang mga talakayan ukol po sa pagnenegosyo. At ito pong ating palatuntunan ay nakaabot din sa iba't ibang himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. And this morning, isa pong entrepreneur ang ating makakasama. Siya po ang President at General Manager ng Master Container Lines Philippines at bahagi din po siya ng BAM Philippines. Welcome na po natin ngayong umaga si Ma'am Gina Sandagon Paking. Miss Gina, good morning! Good morning po sa ating mga listeners. Good morning, Kuya Arwel. Yes, Ma'am Gina, salamat po dahil kayo po ay narito sa ating studio ngayon upang kayo po ay aming makakwentuhan at makapagbahagi po ng inspirasyon para po sa ating mga negosyante. Pero bago po natin simulan ang ating exciting topic this morning, Miss Gina, baka mayroon po kayong gusto munang batiin. Okay. Gusto kong batiin ang lahat ng taga-Master Container Lines Philippines Inc., ang aking asawa si Julius, ang mga anak ko si Julian at si Jamie, at ang aking soon-to-be daughter-in-law si Hazel. Ayan, good morning po sa inyong lahat. At kayo nga po ay matagal na rin po bilang isang negosyante at kayo po ang namamahala ngayon ng Master Container Lines Philippines. Opo. Bigyan po natin ng ideya yung ating mga taga-subaybay. Miss Gina, ano po ba itong inyong negosyo at saang industry po siya kabilang? Okay. Ang aming negosyo ay, ang Master Container Lines is an international freight forwarding. Ito yung company that specializes in arranging the transportation and logistics of goods on behalf of the exporter or importer. We act as intermediaries between yung shipper or yung consignee with various transportation services such as airlines, shipping lines, and trucking companies. Yung primary goal namin is to ensure that goods are delivered efficiently, safely, and cost-effectively from the point of origin to the point of destination. So napakalawak po pala, ma'am, ng Yes. inyong kumpanya at marami pong nasasaklaw ang Yes. inyong services. Gano'n na po katagal itong inyong negosyo, ma'am? Actually, ang Master Container Lines na-establish siya ng year 2002. 2002. So mahigit 10 taon na rin po pala. 23 years 23 na years. So dalawang this year. dekada na sa industriya ang inyong business. At ma'am, siguro quick background lang ma'am. Paano po kayo napunta sa ganitong industry at negosyo? Ay, nako, no? Ganito yon. After ng graduation ko nung high school, yung father ko, may friend siya na owns a brokerage company, customs clearing company. And then, sabi niya sa father ko, kuhanin ko yung course na to, yung BS Customs Administration, and then he will hire me after graduation. So before, ang gusto ko naman talaga is to be a nurse. Actually, yun ang dream ko. Okay. Pero yung aking family nga, especially yung parents ko, wala silang means to send me to a nursing school. And of course, they want me to finish a degree. So ayun, nung sinuggest ng father ko, obedient ako, daughter. So yun, kinuha ko kahit hindi siya, yung course na yun, hindi naman kilala pa before way back 1980. So kinuha ko siya. Knowing na that time na may plano ang Lord. Yan. Dinala po for me. kayo sa Doon, ganitong industry ngayon. At Yes. niyakap nyo na Niyakap yung ko. course na yun. Kasi kailangan kong yakapin. Oo. At bunga yan ng inyong obedience Yes, sa aking inyong parents ko particularly. At ngayon nga po ay nananatiling successful ang inyong business at sa grasya ng Panginoon Yes,
Yes, by the grace Opo, of ay God. nagpapatuloy po tayo. Yes. At ngayong umaga dito po sa Entra Pinoy Special tuwing Lunes nga po ay kasama natin ang BAM Philippines at atin pong patuloy na pinag-uusapan ito pong ating BAM workbook. Dito po Oh, kasi yes. natin aalamin ano ba yung mga issues or challenges na kinakaharap ng isang negosyante at paano nga ba natin titimbangin ito? Paano natin titingnan ito sa lente naman ng salita ng Panginoon? And this morning, ang ating pong partikular na pag-uusapan, itong case study number 6 na mayroon pong kinalaman sa fun and entertainment. Aba, isa pala sa challenges ng mga negosyante itong tinatawag natin na fun at entertainment. So, Yes. hihimayin natin, aalamin natin at ano nga bang sinasabi ng Panginoon pagdating po sa ganitong situation. So, meron pong ibinigay na case study po dito ayon po sa ating BAM workbook at sabi po dito, ikaw ay may-ari ng isang electronics capital equipment business. At ito daw po ay isang klase ng industry na talagang competitive. So matindi ang kompetisyon sa industry na ito. At bukod po sa pagbibigay ng competitive price, syempre mahalaga po yan lalo na kung tayo ay kumukuha ng kliyente at kalidad syempre na produkto, hindi po yan mawawala. Okay. Kailangan rin na mag-maintain ng magandang working relationship sa ating mga clients para sila ay patuloy na makipag-partner sa ating negosyo. At normal na practice sa industriyang ito ang pag-entertain ng client sa pamamagitan ng ilang mga sabi nating perks. At ilan po sa examples na binigay dito sa ating case study ay yung pagdala sa kanila sa mga karaoke house. Oo, hindi naman kaya bibigyan ng freebie sa isang massage parlors okay. at kung ano-ano pa para mag-enjoy yung ating mga kliyente. So dito sa ating case study, dagdag pa dito, noon, wala kang problema sa ganitong setup kasi nga norm, 'di ba? Oh, Norm yes. daw pagdating sa pagnenegosyo. Sanay ka na at ginagawa ito ng walang pag-aalinlangan. Pero nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, tinanggap mo siya si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, parang hindi ka na nagiging komportable sa tinatawag na norm sa business industry at sa ganitong klase ng pagbibigay ng pabor sa mga kliyente. Alam mong hindi ito nakakalugod sa Panginoon at gusto mong gawin ito ng tama. So dito ako manggagaling ngayon sa aking first question, Okay. Miss Gina. Bilang isang business owner, ano po yung perspective nyo sa ganitong sitwasyon and kayo po, paano nyo po i-resolve ng hindi tayo nakaka-offend o hindi tayo nakakasakit sa ating kliyente kasi we have this awareness na na hindi tama ito sa paningin ng Panginoon. So, kinakailangan, alam mo na hindi tama yun sa paningin ng Panginoon. Kinakailangan, ikaw sa sarili mo, alam mo na yung ginagawa mo ay dapat tama sa paningin ng Panginoon. Kung nakilala mo siya bilang sariling tagapagligtas mo at Panginoon, alam mong binago niya yung buhay mo at alam mong lahat ng decision mo, lahat ng plano mo, lahat ng gagawin mo, nakapaloob na ito ay dapat na sumusunod ka sa Kanya, biblical ito, 'di ba? Dapat authentic ka bilang Kristiyano at yun nga, dapat tama. Pwede namang fun and entertainment na clean, di ba? Malinis yung motibo. Malinis yung motibo, yun, malinis siya. Okay. Hindi yung ginagawa mo siya kasi may kailangan ka. Kasi hindi tayo pwedeng mag-compromise, Yes, di ba? oo. Yung di natin pwedeng i-compromise yung ating pananampalataya. Dahil alam natin, yung business natin ay hindi naman natin talaga pag-aari. Kundi ito ay pinagkatiwala lamang ng Panginoon sa atin. Kaya kinakailangang alagaan natin itong mabuti. Yes. Oo. Sa diwa, sa salita, at saka sa gawa. Kasi at stake dito kapag ginagawa natin yung ganitong bagay, at stake dito yung integrity Yes. ng ating negosyo. Sa inyo po ba sa ganitong klaseng negosyo, ma'am? Masasabi niyo po ba na talamak pa rin po ito, yung mga ganitong gawain, ma'am? Well, actually, kasi yung fun and entertainment talagang normal naman yan in any business industry, no? So, normal naman yan. Ngayon, depende sa kung sino yung may-ari, kung papaano niya ito i-handle. Yeah. Like, for example, sa amin, ang tanging fun and entertainment lang na tanging ibinibigay namin sa aming mga kliyente ay to bring them doon sa
over lunch or over dinner, no? Magsama-sama kami doon para naman makapag-relax kami at makapagkwentuhan. With the motive of gusto niya lang makipag-fellowship. Yes, oo. At saka depende rin to doon sa kumpanya, no? Yeah. Kasi may mga kumpanya na, kasi may, di ba, may mga business, mga code of ethics sila. So may mga companies na from the start, sasabihin nila na ito, hindi ito pwede sa amin. At ito, yung iba naman na clients namin, pwede sa kanila. Normal sa kanila yon. Accepted ng kumbaga accepted ng may-ari, accepted ng lahat. So yon, yung bibigay namin ng or fun and entertainment para ma-maintain yung ma-cultivate namin yung business relationship namin sa aming mga kliyente ay depende doon sa company kung sino. Diba? Mahalaga yun na every time na nakikipag-interact po tayo sa ating mga kliyente, dapat malinis yung ating intensyon, malinis po yung ating motibo sa ating pakikipag-usap sa kanila. Kasi nakakalungkot mang isipin na sa pagnenegosyo, yung mga pinapakita natin minsan sa ating kliyente, parang hindi na tayo nagiging genuine. Yes. Kumbaga parang binibigyan natin ng pabor, pinapakain natin or nililibre natin, tinitreat natin with the motive na gagawin ko to para makakuha ko ng sales. Paano natin babalansehin yun, ma'am? Well, sa akin Arwel, knowing nga that God is the owner of the business, alam ko naman na sa isang industriya, sinasabi ko to sa aking mga kliyente, maraming mga companies na nagbibigay ng katulad ng services na meron kami. So sa akin lang, maganda rin naman mabigyan ng lahat, hindi mo naman pwedeng kunin di ba? At naniniwala naman ako na kung ano yung para sa amin, ipagkakaloob naman ng Panginoon yun So parang hindi ko kailangan yung i-bribe para lang ibigay sa amin. And then yung thinking ko rin, kung hindi man ibinigay sa amin, well, basically, hindi para sa amin. Di ba? Maaring hindi makabigay ito ng glory sa Lord. So, nakokontento ako kung ano yung, lagi ko naman kasing prayer, kung ano, Lord, yung ipagkakaloob mong shipment sa amin for this day. Yeah. Lagi ko talagang prayer yon every day. Salamat po. At sa mga hindi namin nakuha, which is marami ring mga hindi namin nakukuha na opportunities, minsan manghihinayang ka. Pero at the end of the day, pag na-realize mo na yung lahat naman God is in control. So, matatanggap mo yun. And alam mo, meron lang something or meron lang na talagang para sa iyo. Yes. At bunga nga po niyan, yung pagiging kontento natin sa Panginoon. Totoo naman, kaya nga tayo nagnegosyo, di ba mga kaagapay? Because gusto natin makakuha tayo ng profit. Gusto natin kumita tayo at mapalago ang ating negosyo. But the question is, sabihin na natin, napalago mo nga yung negosyo, marami kang kliyente, pero sa paanong paraan mo nakuha yung mga kliyente. Yes. Kaya ito po yung layon ng Business as Mission Philippines to educate and inspire yung mga business owners, lalo na yung mga Christian business owners natin na dapat walang compromises Kasi kapag sinabi natin compromises, ito yung mga bagay na kapag ginawa natin, hindi ito nakakalugod sa Panginoon. At ito nga po, ilan ito sa mga case studies na ating pinag-aaralan ngayon at binibigyan natin ng, sabihin na natin, ng aral na kailangang maunawaan ng ating mga kaagapay, lalo na yung mga negosyante. And sa inyong experience, ma'am, ano po ang inyong masasabi na patungkol po sa mga negosyante na naghahabol ng sales, at kinakalimutan na nila, ginagawa na nila itong mga compromises na ito. Yung tipo bang kailangan makuha ko tong sales na ito at gagawa ko ng paraan kahit hindi ito nakakalugod or pleasing sa Panginoon. Kasi sa mga gumagawa ng mga ganyang bagay, alam naman natin na wala silang tamang relasyon sa Panginoon. Ang sa kanila, ang pinaka-importante is yung profit talaga. Yun naman talaga, pag nag-business ka, kailangan kumita ka. Sa kahit anong paraan. Ganito naman talaga yung labanan Yun naman talaga di ba? Yeah. Kaya ginagawa, talagang maski sa industry namin, may mga ganyan, hard selling, maraming mga ini-offer. That's the term hard selling. Oo, maraming mga ino-offer na ganito, ganyan, di ba? Kaya ngayon, ma'am, ano po yung gusto nyong sabihin naman sa ating mga Christian business owners ngayon? Kasi sa larangan ng pagnenegosyo, actually, hindi lang sa pagbe-business, kundi sa buhay, ang daming temptations. So, ano yung pwede nyong ibigay na
advice for them na to stay the course in faithfully serving God and not be overtaken by this temptation? Kasi napakarami. Ilan lang ito ha? Kasi 'di ba, itong dami. pagbibigay ng pabor somehow parang bribery na rin ito para lang makuha yung Yes. sales or yung Yes. kliyente. Mhm. Actually, gusto kong i-share yung nasa Philippians 4:8. Yan. Yan, sabi dito, 'di ba? Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. So yun lamang yung dapat nating pagtuunan ng pansin. Mag-focus tayo sa ating Panginoong Yesus. Kasi alam natin hindi natin kaya yung laban, 'di ba? Kaya hindi naman natin kaya mag-isa sa laban. Pero alam natin may kakampi tayo, kakampi natin ang ating Panginoon. Amen. Hindi ba? So maging kontento tayo, sundin natin yung sinasabi sa Philippians 4:8, di ba? Yung mga honorable, hindi ba? Hindi lang honorable sa atin, kundi lalong-lalo na sa Panginoon, hindi ba? Yung pureness ng heart natin, o whatever yung just. No, wag tayong matakot, mga ka-entrepreneur ko, na kumbaga natatakot tayo na wala ng sales para sa atin because God is in control. Amen. Yung gagawin niya para sa atin, hindi ba kung ano yung makabubuti sa atin, walang makakapigil sa Kanya. At dyan nagsisimula yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Yes. Kaya crucial po talaga mga kaagapay yung pagkakaroon ng isang business. Hindi po yan laro-laro. Hindi. yan basta-basta, talagang iniluluhod dyan sa Yes. panalangin. At nawa po ang maging prayer natin, lalo na sa mga aspiring na mga negosyante natin, nawa po as you start your own business, ang ating sabihin sa Panginoon na maging mindset natin, itong negosyong ito ay hindi lang akong makikinabang. Yes. Kundi marami rin, magiging channel of blessing ito sa mga tao. At the same time, ito po ay magiging parangal din natin sa Panginoon. Yes, sa Panginoon. Diba? Tama. Kasi ang ating negosyo, yan po ang ating mission field. Yes. At yan naman po ang binabahagi sa atin ng Business as Mission Yes. Philippines. Na ang negosyo natin, hindi sa atin yan, kundi para yan sa Panginoon, at ang Panginoon lamang po ang nagbibigay sa atin ng ability, no? Yes. To accumulate wealth. Yes. Kaya mahalaga po na ang Panginoon ang sentro ng ating pagbe-business. Amen. At nakikita ko po sa inyo, ma'am, as you share inyong passion na wag bumigay, mag-give in sa mga compromises. At kayo po ay bahagi din ng Business as Mission Philippines. So, as Christian business owner, ma'am, paano naman po nakakatulong ang BAM Philippines na ma-shift yung ating perspective to do our business in God's way? Nagpapasalamat talaga ako sa BAM. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. And through BAM, yung kila Brother Richard and Sister Cathy, no? Dito, kasi ang hirap mag-business eh. Talaga naman eh. May mga times na lahat na ng mga problema, sinalo mo na. Pag ikaw naman, no, nasalo mo na lahat, parang sa kanino naman ako ngayon lalapit? Of course, alam natin sa Panginoon, pero alam din ni Lord na kinakailangan naman natin ng komunidad, yung community, na may mga kakilala ka mga business owners na pinagdadaanan din yung pinagdadaanan mo, no? Nakakapagbigay ito ng inspirasyon sa akin, no? Na talagang ituloy lang yung takbo ng buhay, no? Kahit mahirap, no? Nakaka-encourage ito sa akin sa BAM, no? Knowing na may mga kasamahan ako ng mga business owners din na nananalangin sa Panginoon para sa bawat isa sa amin, May suporta ka. Yes. 'Di ba? May community ka, pwede mong pagsabihan yung mga hindi mo alam, pwede mong sabihin sa kanila, and then That's true. they will help you, 'di ba? Na kumbaga yung may mga healthy business relationship kami, kumbaga yung caring namin sa bawat isa, no, yung pagbibigay. Ang BAM kasi meron kaming group chat doon, and everyday makakakita ka doon ng mga Bible verses or mga devotions na talagang matutulungan ka sa journey mo sa pagbi-business. Yun. Mahalaga talaga bilang isang negosyante na mayroon tayong community. Yes. No? Samahan o fellowship ng mga business owners, kasi sabi nga nila, isa daw sa pinakamalungkot na posisyon sa pagninegosyo sa kumpanya kapag you're on the top. Yes. Kapag ikaw na yung talagang, katulad niyo ma'am, president and general manager, kung tutusin, napakataas po ng inyong posisyon, pero
on the other side, malungkot kasi parang ikaw na kasi nag-oversee eh. Yes. And oo. as Christian business owner, kailangan din talaga natin ng encouragement. Encouragement, Diba? yes. Hindi naman yung paalala sa atin ng Biblia na kailangan nating mag-fellowship, kailangan nating kasama natin yung ating fellow saints, yung mga Yes. kapatid natin sa Panginoon upang tayo ay magpalakasan. Amen. At together, yung journey nyo as business owners, sama-sama nyo po yung gagawin through Business as Mission Yes. Philippines. And nakikita ko na yung ating oras, talagang paikli na ng paikli, di ba? Yes. Di natin namamalayan ng ating time. Ngayon, Yes. ma'am, sa ating napag-usapan about fun and entertainment, alam naman natin sa pagnenegosyo, ang dami talagang temptations at isa na po ito, ano pa yung challenge po ninyo, lalong-lalo na sa mga katulad po ninyong negosyante ngayon na dumadaan or sabi nating na-experience po yung ganitong gawain sa pagbe-business. Ano po yung words of encouragement po na gusto niyo pong iwan for them? Okay. Mahirap mag-business talaga. Napakaraming mga challenges along the way. Parang kung titingnan ninyo, kami mga business owners, parang we're very strong, di ba? Parang okay lahat. Pero deep inside, hindi kami laging okay. Sabi ko nga lagi sa Panginoon, nakikita nila ako na malakas, pero alam mo na mahina ako. I'm very weak. Kasi kailangan ko maging weak para magkuha ako ng strength sa'yo. Maging strong. Maging strong ako, di ba? Ang bibigay kong encouragement sa mga kapwa ko entrepreneur na nakikinig ngayon, ito rin verse na to talagang nakapagbigay ng encouragement sa akin, Ito ay makikita sa Psalms 119 verses 36 to 37. Ito yung sabi dito, "Incline my heart to your testimonies and not to selfish gain. Turn my eyes from looking at worthless things and give me life in your ways." So ito rin yung prayer ko na lagi akong ma-incline sa mga yung testimonies, yung word ng Lord, di ba? Parang nagbi-business ako not for selfish gain, di ba? Na alam kong yung business ko kailangang mag-glorify ang Lord, makatulong ako sa kapwa, di ba? And then may mga decisions kasi tayo so we have to turn our eyes from looking at worthless things. Maraming mga worthless things while doing business. Ang kailangan lang natin to ask God to give us life in His way. Yun lang yung nakikita ko talagang magiging strength ng isang business, nagbi-business, entrepreneur. Talagang ang Panginoon lamang, di ba? At ang kanyang direksyon. Diba? Mahalaga talaga na sa ating pagninegosyo, laging kasama ang Diyos sa equation ng ating pagbe-business. Kasi dalawa lang yan It's either our own way or God's way. Yes. Siyempre doon na tayo sa pangalawa. Sa God's way. Oo, sa God's way. Dahil ito nga sa mundo natin ngayon, Ma'am Gina, talagang ang daming temptasyon. Yes. Ang daming mga compromises na binubulong or sinasabi ng mundo, normal lang yan. Gusto mo ng maraming ng sales, maraming kita, gawin mo to, ganto, ganyan. Yes. Pero hindi natin alam na the more na ginagawa natin yung mga bagay na ito, mas napapalayo tayo sa Panginoon. Yes. At yun naman ang ayaw natin. Naku, Ma'am, salamat po sa pagbabahaging ito at kami po ay nalinawan ano ba yung dapat na maging response ng isang Christian business owner kapag may ganitong mga sitwasyon. Mahalaga po na kumikita tayo kahit na maliit, kahit na hindi pa ganun kalago, as long as we're doing it in God's way. Yes. Iba kasi yung peace Yes. Yung peace that surpasses all understanding. Yun po yung ating mitihin, Yes. yun po yung ating naisin. Kasi the more na tayo po'y payapa sa piling ng Panginoon while doing our business, mas okay at mas napiplease natin ang Panginoon.